Sa nakaraan, si Yuya ay hinahamak ng lahat ng tao sa buhay dahil sa kanyang hitsura, maging ang sarili niyang pamilya ay tinatanggihan siya. Gayunpaman, patuloy siyang inaalagaan ng kanyang lolo na nagbibigay sa kanya ng payo sa buhay na laging tumulong sa mga tao. Isang araw, nailigtas niya si Kaori mula sa ilang mga bastos na nanliligalig sa kanya sa pamamagitan ng pagtanggap ng pambubugbog. Kalaunan ay napag-alaman na ang kanyang lolo ay pumanaw at iniwan ang kanyang ari-arian kay Yuya, na humantong sa pagtanggi sa kanya ng kanyang mga magulang dahil sa hindi nila ma-access ang mana. Iniwan siyang mag-isa, hindi minamahal, at binubuli, nadidismaya siya at sinuntok ang dingding ng kanyang banyo na patungo sa nakatagong antik na silid ng kanyang lolo. Nakahanap siya ng pinto na patungo sa isa pang mundo ng pantasya na may mahika at sistema. Nag-level up siya doon, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang mga istatistika ay dinadala sa totoong mundo, na naging sanhi ng kanyang katawan na mag-transform sa isang matipuno. Pagbalik niya sa paaralan, lahat ay nagulat, at ang kanyang mga kapatid ay maalat na makita ang pagbabago. Nagpapatuloy ang mga pangyayari sa pag-uulit ni Yuya sa pangalan ng libro, habang iniuugnay niya ito sa sage na dating nagmamay-ari ng bahay na kasalukuyang tinutuluyan niya. Nagsimula siyang magbasa at nakumpirma ang kanyang mga hinala ng ihayag ng sage na pinagkadalubhasaan niya ang lahat ng bagay sa mundo sa isang mataas na antas, para sa mahika at martial arts, maging sa pagluluto at pagkanta. Dahil dito, pumasok siya sa kaharian ng mga Diyos noong siya ay nabubuhay pa, at inalok pa siyang maging isa sa mga Diyos, ngunit tinanggihan niya ang kanilang paanyaya. Ang sinulat ng sage ay tumutugon kay Yuya, habang nagkokomento siya na ang lakas na taglay niya ay mas malakas kaysa sa kanyang nalalaman, at dahil doon, darating ang araw na ang mga tao sa paligid niya ay magsisimulang matakot sa parehong lakas na meron siya. Ito ang nangyari sa kanya, at pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa tuktok. Ayaw ng sage na tahakin ni Yuya ang parehong landas, at magkaroon ng ganitong uri ng kahabag-habag na wakas. Nag-iisip ng malakas si Yuya kung paano niya gagawin ang mga tao sa paligid niya na hindi matakot sa kanya. Maririnig ang boses ng sage habang sinasagot niya na si Yuya ay dapat bumuo ng mga relasyon ng tao, na binibigyang diin ang pagtitiwala. Ikinagulat niya ito habang iniisip niyang may naririnig siyang mga bagay-bagay. Ipinagpapatuloy niya ang pagbabasa ng libro habang ipinapaliwanag nito na ang relasyong ito ay maaaring sa pagitan ng mga kaibigan at magkasintahan, o mga magulang. Ang mga taong ito ang maaaring mananatili sa kanyang tabi, kahit na ang lahat ng tungkol sa kanya ay alam na nila. Inamin ni Yuya na siya ay isang taong walang kaibigan hanggang kamakailan lamang, kaya ang paghahanap ng mga ganoong tao ay isang mabigat na utos. Nang muling tumugon ang sage, tinanggap na lamang ni Yuya na maaaring nakikipag-usap siya sa kanyang espiritu, habang sinasabi sa kanya ng sage na hanapin ang kanyang mga kaalyado sa sarili niyang paraan. Binigyan din siya ng sage ng pagkakataon na maghanap ng kaalaman sa isang paksa, kaya nagtanong si Yuya tungkol sa mahika at ang libro ay nagsimulang lumiwanag saglit. Inihayag ng sage na napuno niya ang aklat ng lahat ng nalalaman niya tungkol sa teorya ng magic. Ipinaliwanag niya na dahil taga-ibang mundo si Yuya, hindi niya taglay ang mga mahiwagang landas. Ibig sabihin, hindi siya marunong gumamit ng magic. Ang mga tao sa mundo ng pantasya ay gumagawa ng mahiwagang enerhiya sa kanilang mga puso, at mula doon, ito ay umiikot sa kanilang mga katawan sa pamamagitan ng kanilang mga daluyan ng dugo. Nagpa siya ang sage na ipagkaloob ang kanyang mahiwagang landas kay Yuya. Sa kanyang obserbasyon, ang kanyang mga landas ay napakahalaga sa mundo, kaya masasayang kung hayaan silang mawala. Gusto lang niyang magkaroon siya ng buhay na maipagmamalaki kapag nasanay na siya sa kapangyarihan. Nagsisimulang muling lumiwanag ang libro, habang lumilipad ang mga karakter sa pahina, at tinusok si Yuya sa dibdib. Sumugod si Knight sa kanya para siguraduhing ayos lang siya. Sa mga landas na inilipat sa kanya, ang sage ay nagtatapos sa pamamagitan ng pagnanais sa kanya ng isang masayang buhay na puno ng magandang kapalaran. Nagpapasalamat si Yuya sa sage para sa lahat sa pag-asang makakatagpo siya sa wakas ng kapayapaan habang nagbibigay siya ng kanyang huling paggalang sa bangkay. Si Yuya ay bumalik sa bahay, kung saan nagsimula siyang magbasa ng mga libro upang maunawaan ang mga prinsipyo ng mahika. Sinimulan ni Yuya na isabuhay ang ilan sa mga turo kasama ang Fenrir. Napapikit silang dalawa para makaramdam ng mahiwagang enerhiya. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang mahika na pagpintig ng kanyang puso nang ito ay nagmumula sa kanyang katawan. Naramdaman din ni Knight ang sensasyon habang nagbubukas ang kasanayan para sa magic manipulation para kay Yuya. Ang susunod na hakbang ay inilarawan bilang simple sa aklat. Nagtuturo ito sa kanya na magtipon ng mahiwagang enerhiya sa kanyang palad, at para sa kanya na isipin ang mahika na nais niyang gamitin. Ang katotohanan na hindi niya kailangang matuto ng mga incantation ay nakakagulo sa kanya, ngunit nagpasya siyang lumabas upang subukan ito. Itinaas ni Yuya ang kanyang kamay at sinimulan ang proseso, at binanggit ang kanyang intensyon na i-enchant ang isang water ball, at sa kanyang sorpresa, ito ay gumagana. Tumingin siya at nakitang ginawa din ito ni Knight sa unang pagkakataon. Pinuri niya siya sa isang mahusay na trabaho bago nila ito barilin sa malapit na puno. Ang pag-atake ay dumaan sa kanilang target, at sinisira ang iba pang mga puno sa likod, na ikinagulat nila.
Samantala, si Owen ay may audience kasama ang hari habang nagbibigay siya ng kanyang ulat sa kanyang pinakabagong paglalakbay sa Darkest Region. Sinabi ng kapitan na nakipagkita siya kay Yuya at naghatid ng mensahe, ngunit hinayaan niyang mag-propose si Lexio sa hindi kilalang binata. Sa palagay ng hari ay nagkamali siya ng narinig, kaya hiniling niya sa kanya na ulitin ang kanyang sarili. Sa lahat ng oras, sinenyasan niya ang isa sa kanyang mga katulong na ibigay ang kanyang espada. Ang monarch ay nagsimulang magalit sa kanyang silid ng trono, maging sinisira din ang mga estatwa. Galit na nagawang akiti ng isang estranghero ang kanyang prinsesa. Nagtago si Owen sa isang ligtas na lugar na nanghihinayang na hinayaan niyang madulas ang mahalagang piraso ng impormasyon. Sa puntong ito, bumalik na si Yuya sa mundo ng mga tao kung saan siya patungo sa paaralan. Habang kinukuha ng guro ang attendance, siya ay natulala at naisip ang tungkol sa kanyang bagong nakuha na paggamit ng mahika, at binabalaan ang kanyang sarili na mag-ingat kung kailan ito gagamitin. Inanunsyo ng guro ang paparating na pag-aaral sa labas ng campus na gaganapin ng paaralan. Alam ito ng lahat sa klase, ngunit nagulat si Yuya sa balitang ito. Pinayuhan siya ni UK na dapat ay mas alam niya ang mga aktibidad sa paaralan, bago ipaalam sa kanya na pupunta sila sa isang camping trip sa loob ng 2 araw bilang isang klase. Ipinagpatuloy ng guro ang kanyang anunsyo, na sinasabi sa kanila na sila ay ilalagay sa mga pangkat ng 4 na tao. Ang mga mag-aaral ay nagsasama-sama sa kanilang mga pangkat. Masaya si Kaide na kasama siya sa grupo ni Yuya. Si Akira ay bahagi rin ng kumpanya at nagsimulang magpakitang gilas, ngunit nag-ambala siya ng pinakabagong personalidad na si Rin, na formal na nagpakilala ng sarili. Matapos makilala si Yuya, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ang lahat ng mga babae ay nababaliw sa kanya habang ang kanyang pagkamatipuno ay lumalabas sa kanyang katawan. Nilaro niya ito nang marinig siya ni Yuya, at mabilis na binago ang paksa. Medyo nag-aalala si Yuya habang ibinunyag niya na wala siyang camping bag. Naalala niya na madalas gumala ang kanyang lolo, kaya maaaring mayroon siya. Iminumungkahi ni Kaide na dapat silang mamili sa halip. Napagdesisyonan nilang magkita sa mall pagkatapos ng klase, at namangha ang lahat na sinamahan sila ni Kaori, na nagpakilala. Dahil anak siya ng chairman, medyo natatakot ang mga estudyante sa kanya, at higit pa ay siya ay kaakit-akit. Siya ay masaya na sumali sa kanila, nalaman ang plano ng misyon ng pagtulong kay Yuya na makahanap ng angkop na bag. Hinila ng mga lalaki si Yuya sa gilid na impress na kilala niya si Kaori. Nagtanong siya tungkol kay Akira, at nalaman niyang hindi nakarating ang lalaki dahil may nangyari. Nagpatuloy ang grupo sa tindahan kung saan pinipili ni Kaori ang perpektong camping bag para kay Yuya. Pagkatapos ng pagtesting, lahat ay sumang-ayon na ito ay nababagay sa kanya, kaya binili niya ito. Dahil ang kanilang pangunahing layunin ay nakamit ng maaga, hinikayat sila ni Ryu na magsaya, kaya tumuloy sila sa amusement plaza upang maglaro. Sa kanilang pagdating, mas nasasabik sila na ang lugar ay hindi gaanong abala dahil ito ay araw ng weekdays. Taking gulat ni Yuya na ang buong palapag ay arcade, ngunit ang sigaw ni Shingo ang nakakuha ng atensyon nila, habang papunta siya sa isang crane machine na may paninda ng paborito niyang idol. Ipinahayag ng lalaki na hindi siya magaling sa mga laro ng crane, kaya humakbang si Yuya at nag-alok na maglaro para sa kanya. Ginagamit ni Yuya ang kanyang mga kakayahan upang makita ang mga may pinakamataas na pagkakataong makuha. Ang lahat ay patuloy na nanunood habang kinukuha niya ito sa unang pagsubok, at ibinibigay ang kahon sa isang nasasabik na si Shingo. Kinaladkad siya ni Kaide sa isa pang stall, hiniling ang isa sa mga laruan na pusa sa loob. Muli niyang ginagamit ang kanyang kakayahan upang makakuha ng isa. Yung iba, nakikitang magaling si Yuya sa laro, kaya nagre-request din sila na kumuha siya ng iba't ibang bagay para sa kanila. Iminumungkahi ni Ryu na pumunta sila sa ikapitong palapag, na isang kafe para sa tsaa at merienda. Gayunpaman, nais ng mga babae na magkaroon ng ilang oras na mag-isa habang papunta sila sa ika-13 palapag, para sa fashion ng mga babae. Nangako silang samahan sila pagkatapos nila, kaya nagpa siya ang mga lalaki na manguna sa mga maiinit na inumin pagdating nila sa kafe. Parehong pinagtatawanan ni Shingo sina Yuya at Ryu, dahil sinusubukan nilang maging sophisticado sa pamamagitan ng pag-inom ng kape, ngunit sa tingin nila ay mapait dahil hindi sila sanay. Samantala, pabalik sa arcade, ang isa sa mga makina ay may sirang wire at nagsimulang mag-spark. Di nagtagal, naputol ang tea break ng mga kabataan nang magsimulang tumunog ang alarma sa sunog na nag-aanunsyo ng pagsiklab ng sunog sa ika-10 palapag. Ang mga lalaki ay tumayo nang mapagtanto nila na ang pagsiklab ay nasa arcade na kanilang kinaroroonan kanina. Ginagawa nila ang eksaktong kabaligtaran ng utos ng paglikas at tumungo sa hagdan upang ma-access ang mga itaas na palapag dahil ang mga batang babae ay naroon sa itaas. Napansin ni Yuya na kitang-kita na ang usok sa kanilang kasalukuyang palapag, ibig sabihin ay mas malala pa ito sa mga itaas na palapag. Sinisikap ng isa sa mga staff ng mall na pabilisin ang paglikas habang ipinaliwanag ni Yuya na kailangan nilang makarating sa itaas na palapag dahil nandoon ang 3 nilang kaibigan. Nakatanggap si Ryu ng tawag mula kay Kaide na nagkukumpirma na hindi sila nakatakas, at mula sa boses nito, masasabi niyang malapit na silang mawala ng malay.
Matapos marinig ito mula kay Ryu, dumaan si Yuya sa staff, at tumungo sa itaas na antas. Medyo nagiging agresibo ang staff ng mall habang inihatid niya ang dalawa papababa ng hagdan patungo sa ligtas na lugar. Sa lahat ng oras, iniisip ni Yuya ang mga ngiti ng dalaga sa kabuuan ng kanilang pamamasyal, at determinadong protektahan ang kanilang masayang mukha. Narating niya ang palapag kung saan nagmula ang apoy, at masama ito dahil ang mga sprinkler ay hindi epektibo sa pagpatay ng apoy. Dahil sa sitwasyon, pakiramdam ni Yuya ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang gumamit ng mahika. Pinalibutan ng lalaki ang kanyang sarili ng tubig bago sumugod sa apoy. Nakahiga ang mga babae malapit sa banyo ng mga babae na walang malay habang papalapit sa kanila ang apoy. Sinubukan ni Kaori na kumapit, at nagawang masilip ang figure ni Yuya bago din mawalan ng malay, ngunit nakuha siya ni Yuya bago siya bumagsak sa sahig. Matapos kumpirmahin na ligtas ang kanyang mga kaibigan, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa lokasyon upang suriin ang gusali kung may sinumang maaaring na-trap din, at sa kanyang kaginhawaan, sila ang huling lilikas. Hinawakan ni Yuya ang lahat ng tatlong babae, at nilagyan sila ng kanyang magic sa tubig habang inihahanda niya ang kanilang pagtakas, ngunit sa kasamaang palad, ang apoy ay tumindi at hindi siya sigurado kung ang kanyang magic ay maaaring tumagal. Samantala, sa labas, ang mga bumbero ay nasa lugar na nagtatrabaho upang maapula ang apoy. Nakatanggap sila ng mga ulat na may 4 na estudyante sa high school na natitira. Tumakbo si Yuya sa gusali para maghanap ng labasan, ngunit naharang ng apoy ang lahat ng pinto. Nagsisimula ng gumuho ang mga itaas na palapag nang bumagsak ang kisame sa kanila. Nagawa niyang makaiwas, gayunpaman, nahulog ang badge ni Kaori at napansin at nasalo niya ito. Mabilis na nag-isip si Yuya at nagpasya na likhain ang kanyang landas pababa, kaya inilabas niya ang kanyang kapangyarihan at nagsimulang bumagsak sa maraming palapag. Ang epekto ay makikita sa labas. Si Ryu at Shingo ay nanunood ng nakabuka ang kanilang mga bibig, naghihintay na mawala ang alikabok. Kinumpirma ng mga bumbero na sila ang nasa unang palapag. Sumugod ang dalawa habang sinisigurado ni Yuya sa lahat na ayos lang sila sa mukha nito. Ang mga bayani ng apoy ay nagbibigay sa kanya ng pagsaway para sa kanyang walang ingat na mga aksyon habang siya ay humihingi ng tawad. Ang mga batang babae ay binibigyan ng oxygen para makabawi habang ang ama naman ni Kaori ay nagpapasalamat kay Yuya sa muling pagligtas sa buhay ng kanyang anak. Ibinalik niya ang kanyang badge sa kanya na nagpapasaya sa kanya. Ang makita kung paano nakikipag-ugnayan ang mag-ama ay naghahangad sa kanya ng maayos na pamilya. Pagdating niya sa bahay, excited na tumalon si Knight sa kanya na bumalik siya na nagpaparamdam kay Yuya ng pagmamahal. Samantala, pabalik sa mundo ng pantasya, ang God of Kicks na nagngangalang Yasugi ay inaatake ng isang misteryosong batang babae na may sinister aura na gumagamit ng mga diskarte ng isang divine archer. Inihayag ng batang babae ang kanyang layunin na wasakin ang mundo, na pakiramdam na hindi ito nagkakahalaga ng pagprotekta. Nawala siya, at sinabi sa kuneho na babalik siya. Medyo nakakapangamba ito sa kanya, kaya nagpasya siyang maghanap ng taong mapapasahan ng kanyang mga diskarte sa pagsipa para makatulong ang mga ito na pigilan ang bagong kalaban na ito. Dinadala nito ang episode sa pagtatapos.